Muling umingay ang himpapawid ng Tehran nitong Huwebes, May 7 oras sa Iran. Ayon sa Iranian media, ang pag-atake inulunsad ng Estados Unidos upang puntiryahin ang pantalan ng Bandar Abbas at Qasem sa kanluran ng Tehran, isang kritikal na lugar sa Strait of Hormuz. Kinumpirma ito ni US President Donald Trump na tila naiinip na sa inaasahan niyang desisyon ng Iran sa inaalok nilang kasunduan o kung hindi ay maglulunsad ito ng mas malaking hakbang. We had 3 world-class destroyers go through the strait today. Any other country, under the circumstances, wouldn't have shot missiles at it and drones at it and these stupid boats that came at it. They should not have done that today. We thought they might. We didn't know, but we were prepared. They shot missiles. Every missile was knocked down. Every drone was knocked down. Ayon naman sa pahayag ng Pentagon, umakto lang sila bilang self-defense upang protektahan ang pagdaan ng 3 nilang Navy missile destroyers na naglalayag mula sa Strait of Hormuz patungong Gulf of Oman. Ayon kay Trump, wala namang pinsala sa panig ng Amerika. Dagdag pa nito, kung magdedesisyon man ang Iran ay kailangan na nila itong gawing madali. Kung hindi ay maglulunsad ito ng mas agresibong pag-atake at ang ceasefire ay tiyak na mapuputol. They trifled with us today. We blew them away. If there's no ceasefire, you're not going to have to know. You're just going to have to look at one big glow coming out of Iran. And they better sign their agreement fast. Kasunod nito ay naging abala naman ang depensa ng United Arab Emirates sa pagsalag sa mga missiles ng Iran. Nauna nang ipinahayag ng Iran na nagmula sa direksyon ng UAE ang pag-atake ng US sa Bandar Abbas at Qasem, kaya sa kanila nito ibinaling ang ganti. Samantala inalis na ng Saudi Arabia at Kuwait ang restrictions sa access ng US military sa kanilang mga base at airspace. Ayon sa ulat, posibleng hudyat ito ng panibagong pasimula ng Project Freedom, kasunod ng pahayag ng US na ikinokonsidera nila ang muling naval escorting sa mga barko sa strait. Kaugnay ng kaguluhan, isang resolusyon ang inihain ng UAE sa United Nations Security Council na naglalaman ng rekomendasyon para sa seguridad ng mga barko sa Strait of Hormuz. Nakasaad sa draft resolution ang mga probisyon alinsunod sa international law. First, the resolution demands the disclosure and removal of sea mines placed in and around the Strait of Hormuz. Second, the resolution rejects the imposition of illegal tolls and interference with freedom of navigation and lawful transit passage. Third, the resolution supports the establishment of a humanitarian corridor to facilitate the movement of aid, fertilizer, and other essential goods through the strait. International waterways must not be subjected to coercion, extortion, or conditional passage imposed by force. Ayon sa UAE, dapat ay kumilos na ang UN Security Council at gawin ang mandato nito na protektahan ang civilian navigation at panatilihin ang kapayapaan sa Strait of Hormuz na isang importanteng lagusan ng pandaigdigang kalakalan. Sa ngayon, ang magkabilang panig ay parehong nag-aakusa ng paglabag sa umiiral na ceasefire. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.